Tayo ay nabubuhay sa mundong may liwanag at dilim. Nagtatalo ang liwanag at dilim, pagsapit ng takip silim. Ginawa ang ating mga mata para makakita. Pero pag kumagat na ang dilim, gaano ka kasiguradong nakikita mo sila? Ako nga pala si Six, ang maglalapit palalo sa kasagutan na inyong hinahanap. Simulan na natin ang pakikinig. Sa mga lumipas na panahon, ang Biblia ay nagbigay ng mga babala at propesiya ukol sa mga kaganapan sa hinaharap, mula sa mga pandaigdigang digmaan, pag-angat at pagbagsak ng ekonomiya, hanggang sa pag-usbong ng mga relihiyosong kontrobersyal. Ngunit sa paano nga ba natin maiuugnay ang mga sinasabi ng Biblia sa mga nangyayari ngayon at sa darating pang panahon? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga senyalis na nakasaad sa banal na kasulatan na maaaring may kaugnayan sa ekonomiya, relihiyon at mga digmaan ng hinaharap. Pag-usapan natin ang ekonomiya. Ang ekonomiya ay isang mahalagang bahagi ng ating lipunan. Sa Biblia, may mga babala tungkol sa pagbabago ng pandaigdigang ekonomiya, lalo na sa hinaharap. Ang Mark of the Beast, Revelation chapter 13, verse 16 to 17. Pinilit nito ang lahat, maliit at dakila, mayaman at mahirap, alipin at malaya, na magkaroon ng tatak sa kanilang kanang kamay o noo, upang walang sino man ang makabili o makapagbenta maliban kung meron siyang tatak. Ang propesiyang ito ay madalas na iuugnay sa mga modernong teknolohiya gaya ng digital currency, microchips o cashless society. Sa panahon ngayon, mas nagiging dominante na ang cryptocurrency at ang pag-alis sa pisikal na pera. Natalakay ko na rin ito dati pa, at ngayon nga sa paglipas ng panahon ay mas lalong nananaig ang digital currency. Sumunod na sabi ng Biblia sa Daniel 7:23, ang ika-4 na kaharian ay magiging iba sa lahat ng kaharian at sasakupin nito ang buong mundo. Mga malalaking organisasyon gaya ng World Economic Forum at International Monetary Fund ay may mga plano na maaaring magresulta sa sentralisadong kontrol sa ekonomiya. Ang mga pagbabago ba sa ekonomiya tulad ng digital currency ay simpleng innovation nga lang ba o bahagi ng mga senyalis sa Biblia? Dumako naman tayo sa parte ng relihiyon at pag-angat ng pandaigdigang sistema. Sa Biblia, may mga babala rin tungkol sa pagkakaroon ng isang universal na religion at ang pag-usbong ng maling sistema ng pananampalataya, ang false prophet at pagkakaisa ng relihiyon. Revelation 13 verse 11 to 12. Nakakita ko ng isa pang halimaw at pinilit nito ang buong mundo na sumamba sa unang halimaw. Ang hula tungkol sa false prophet ay maaaring tumutukoy sa isang leader na gagamit ng relihiyon upang kontrolin ang mundo. Sa kasalukuyan, may mga usapin tungkol sa pagkakaisa ng relihiyon gaya ng interfaith dialogues. Halimbawa dyan ay ang Abrahamic Family House sa Abu Dhabi na naglalaman ng simbahan, moske at synagogues sa iisang lugar. Mateo 24:24. Magkakaroon ng mga bulaang Kristo at bulaang propeta. Halimbawa dyan ay yung taga Davao. Hindi ko na babanggatin kung sino pa dahil alam ko naman na kilala nyo na ito. Ang tanong ko sa inyo, paano natin malalaman kung ang isang relihiyosong leader ay tunay o isang bulaang propeta? Dumako naman tayo sa pinakaaabangan ng lahat, ang tungkol sa digmaan. Ang Biblia ay nagbibigay diin sa papel ng mga digmaan sa paghubog ng hinaharap. Ayon sa propesiya, magiging mas madalas at mas malawak ang mga alitan sa pagitan ng mga bansa.
Mateo chapter 24 verse 6 to 7. Makakarinig kayo ng mga digmaan at balita ng digmaan. Magkakaroon ng mga digmaan sa pagitan ng mga bansa at kaharian. Ang tensyon sa Taiwan, ang digmaan sa Ukraine at ang alitan sa Middle East. Ang pag-usbong ng mga alyansa tulad ng NATO at BRICS na naglalaban sa impluwensya sa mundo. Ang mga digmaang ito ay natural lamang ba na bahagi ng kasaysayan o senyales na paparating na nga ang hindi nating inaasahan na kaganapan? Revelation 16:16. Tinapon sila sa lugar na tinatawag na Armageddon, isang huling digmaan na nagtataglay ng pandaigdigang saklaw at espiritual na kahalagahan. Ang patuloy na tensyon sa gitnang silangan ay maaaring isang tagapagpaalala ng posibleng digmaan sa hinaharap. Sa modernong panahon, ang teknolohiya ay may malaking papel sa pagtupad ng mga propesiya sa Biblia. Ngunit paano ito may uugnay sa ekonomiya, relihiyon at digmaan? Revelation chapter 13 verse 7. Binigyan ito ng kapangyarihan sa lahat ng tribo, wika at bansa. Masasabi nga ba natin na ang teknolohiya ay mayroong access sa tribo, sa wika, pati na rin sa bansa? Magagamit nga ba natin ang modernong teknolohiya laban sa kung sino mang kaalitan nating bansa? Halimbawa, facial recognition, AI at digital IDs na ginagamit upang masubaybayan ang populasyon. Ngayon tatanungin ko kayo, ang mabilis na pag-unlad ba ng teknolohiya ay pagpapabuti ng ating lipunan o isang babala ng pagkontrol sa ating mga tao sa hinaharap? May uugnay ba natin ito sa Mark of the Beast? Daniel chapter 12 verse 4. Ang kaalaman ay lalago. Ang mabilis na paglaganap ng impormasyon, tama man o mali, ay maaaring gamitin upang manipulahin ang opinyon ng publiko. Alam naman natin yan at kadalasang nangyayari sa atin araw-araw. Halimbawa, mag-i-scroll sa Facebook at may makikitang impormasyon. Ganon din naman sa TikTok at iba pang social media. Bago nyo ibahagi ang inyong nakita o narinig, maaari lamang sana magsuri kung totoo o peke ang impormasyon na ibabahagi nyo sa iba. Ang propesiya sa Biblia ay hindi lamang babala, kundi gabay din upang maghanda tayo sa hinaharap. Ano nga ba ang dapat natin gawin? Palalimin ang pananampalataya at unawain ang salita ng Diyos. Magkaroon ng kamalayan sa mga nangyayari sa paligid, ngunit manatiling kalmado at mapanuri. Maging mabuting tagapaglingkod ng Diyos at maging mabuti na rin sa kapwa. Ang mga nangyayari sa mundo ay paalala na ang ating pananampalataya ay hindi dapat magbago. Ano ang iyong pananaw sa mga propesiyang ito? Ibahagi ang iyong opinyon sa comment section. Ang mga propesiya sa Biblia ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa maraming tao na pag-isipan ng kanilang buhay at pananampalataya. Sa kabila ng mga hamon at pagbabago, ang pananampalataya ang ating magiging sandigan. Salamat sa pakikinig at huwag kalimutan mag-subscribe para sa mas marami pang talakayan tungkol sa pananampalataya at kasaysayan. Ako nga po pala si Six na nagsasabing, imulat ang mata at lawakan ang isipan. Sarado ng mga isipan, sigurado na may pagsisisihan. Sa daloy ng mga isipan, siguradong kita ko karunungan. Huwag mo sara at lumata para makita rin to ng iba. Tumatak na sa utak nila, sistema minanipula. Buksan mo na, pagtumata. Buksan mo na, pagtumata. Buksan mo na.